Masarap naman talagang humigop ng sabaw lalo na pag maulan. Kaya lang kung minsan hindi tayo makalabas kaya nga gagawa tayo ng paraan. Ito yung kalaban, mahirap mamalengke pagka umuulan. Kaya nga buti na lang at meron tayong to the rescue na mabibilan dito sa malapit lang. Dahil nga medyo malapit lang, syempre mapapamahal ka dahil nga hinahango lang nila yan. So ganun pa man, wala tayong magagawa. Syempre kailangan natin kumain at kailangan nating makaraos sa araw-araw. Isang taling sitaw yun at 20 piraso lang. Ito namang okra, 2 tali naman. O nakagoma kung makikita ninyo. At yan naman, 3 pirasong kamatis, 1 pirasong sibuyas na pula. Ito nga, dito tayo mga kalibre sa aking pampaasim na gagamitin. Maraming bunga kasi yung kamyas, kaya nga sabi ni ama kumuha na raw siya at ibinigay sa akin. Kaysa nga magkalaglag mapakinabangan na. Dito nga sa isang kaserola naglagay lang tayo ng ating mantika at gigisahin natin yung ating sibuyas na pula. Sa lahat ng nanonood ngayon, maraming salamat po at welcome na welcome po ang lahat ng mga bagong pasok at bagong followers natin dito sa Cook and Taste. Ilang segundong paghalo-halo nga natin sa sibuyas, nilagay na nga natin yung ating mga kamatis. Tapos para mas mabilis malantayan, tatakpan lang natin ng bahagya. At nung malanta naman yung ating mga sibuyas at kamatis, inilagay na nga natin itong tira-tirang buto-buto natin nung nakaraan nung bumili ako ng pork ribs. Maraming nagko-comment bakit daw ang mura ng pork ribs ang laki-laki. Pinatimbang ko naman yan at siguro nga medyo mababa lang ang pagkakabigay sa akin dahil suki na nga ako dito sa E&J Meat Shop. At isa pa, hindi naman to yung fresh meat, frozen meat ito, imported, kaya siguro medyo mababa ang presyo. Shoutout pala dyan sa mga taga E&J dito sa Barangay Tangos. Maraming salamat sa inyo sa pagbibigay sa akin ng mga quality na meat. Mura na at hindi yun nauutang, laging cash. So yun, baka kung ano pa mapagsasabi ko. Nilagyan ko na nga pala ng patis yan para nga meron na agad lasa dito sa ating pagsasangkot siya. Tatakpan lang natin ang bahagya at pag kumukulo na nga, pwede na natin sabawan yan. Siguro mga 2 minuto ko lang tinakpan yan at sasabawan natin ng malinis na tubig. At baka naman matanong ninyo kung ano yung gamit kong cooking pot. Abay gawa yan ng G-Kitchen. Makikita nyo yan sa yellow basket, nandyan lang. Sa lahat ng nanonood ng Toktik ngayon, ito na ang pagkakataon nyo. Nung mapalambot ko na nga yung ating karne, nilagay ko na nga yung 1 pirasong beef cube. At syempre, yan nga yung pinakamatigas na gulay natin. Tapos yan, hindi naman magtatagal yan. Lalagyan na rin natin dyan yung okra. At kaway-kaway nga pala sa mga hilig sa okra dyan. Sigurado naman ako na talagang yung okra masustansya. At talaga naman kung hindi ka mahihilig, baka mamaya magsisi ka. Maraming binibigay na benefits yung okra, kaya nga kailangan kumakain tayo niyan. Kung gusto mong malaman yung mga benefits na binibigay ng okra, i-google mo lang. Medyo malambot na yung ating sitaw at yung okra, kaya naman nilagay ko na itong ating kamyas. Itong ating kamyas na ito, sigurado magpapaasim dito sa ating niluluto. Kung gusto mo naman na malasahan talaga yung pinakaasim talaga ng kamyas, ang gawin mo, pisa-pisain mo gamit yung sandok. Pagka malambot na pagka ngayon hindi pa pwede, kailangan palambutin mo muna siya. At dahil nga hindi kakayanin ng unang patis na nilagay natin sa dami ng sabaw bilang pampaalat, nilagyan ko na lang ulit. Tapos nga niyan, ito na. Siguradong matatakam ka na at pagka naamoy mo yung amoy nito. Dahil yung kamyas o yung aroma ng kamyas talaga namang aakitin kang kumain. Lalo na pagka ganito namang nag-uulan ng panahon. At yun nga palang kangkong, huwag nyo na nga hanapin wala kasi kung kangkong ngayon dahil nga hindi makakapita si ama dahil nga malalim ang tubig. Dahil nga dito lang kami sa loob ng bahay at hindi kami makalabas masyado, kung ano na lang yung ating mga nasa stock sa rep, pwede na yun. At ang napabili ko na nga lang yung okra at saka sitaw. Kaya naman ito na at kakain na tayo. Siyempre hindi ko na mapigilan yung gutom, lalo na habang nag-edit ako, naaalala ko na naman yung sarap. Yan nga palang dami na yan isang kain lang namin. Hindi na talaga papalagpasin at hindi na abutin ng hapunan, di ba? Halos mataubat mabutas na nga yung kaldero namin sa sarap sa dami ng mga nakain namin.